Ang latest naman sa presyuhan ng iba't ibang gulay sa pamilihan sa Dagupan City, ating alamin sa live report ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, simula ng maranasan ng pag-uulan sa probinsya ng Pangasinan ay bahagyan na ring bumaba ang presyo ng gulay, partikular ng native na gulay sa mga pamilihan sa probinsya ng Pangasinan. Actually, Chris, may mga bayan na tumaas yung production or yung produce ng gulay, kaya naman sabi nga ng Sinag ay nagkakaroon ng pagtaas sa supply ng gulay sa nakalipas na mga araw. Kumpara nung nakaraang mga buwan, Chris, almost 50% na yung ibinaba sa presyo ng gulay sa ngayon. This week lamang, Chris, 3 pesos hanggang 5 pesos yung ibinaba sa presyo kada kilo ng gulay. Gaya na lamang ng sitaw na ngayon ay nasa 60 pesos per kilo. Ang ampalaya ay nasa 60 per kilo. Ang okra ay nasa 80 hanggang 100 per kilo. Actually, yung okra lamang at saka yung petsa yung medyo may kataasan. Ang presyo, ang petsa ay nasa 70 per kilo pero the rest ay mababa. Ang talong Chris ay nasa 50 per kilo. Ang kalabasa ay nasa 20 hanggang 30 per kilo habang ang kamatis ay nasa 40 pesos per kilo. Pagdating naman, Chris, sa highland vegetables ay bahagyang merong pagtaas sa presyo dahil affected yung supply ng gulay. Ngayong nararanasan nga yung pag-uulan. Ang benguet beans ay nasa 120 per kilo. Ang repolyo ay nasa 80 hanggang 90 per kilo. Ang carrots ay nasa 40 hanggang 70 per kilo habang ang patatas ay nasa 60 pesos per kilo. At ayon nga sa Sinag, Chris, ay inaasahan daw na magtutuloy-tuloy pa yung mababang presyo ng native na gulay hanggang sa mga susunod na araw at yung produce ng gulay o yung mataas sa supply ng gulay ay asahan din hanggang sa mga susunod na araw. Samantala, Chris, sa Pampalasa naman ay medyo nagkakaroon na ng pagtaas sa presyo ng sibuyas sa mga pamilihan sa probinsya ng Pangasinan. Ganon din ang luya na medyo may kataasan din ang presyo pero sa ngayon stable naman ang presyo ng bawang. Yan muna ang latest mula dito sa Malimgas Public Market sa lungsod ng Dagupan. Balik sa iyo, Chris. Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.